Kampo ni Naoya Inoue, inoferan si Jesse Bam Rodriguez or inoferan daw yung kampo ni Jesse Bam Rodriguez ng 300 plus million para labanan or maging challenger. At yun nga, maglaban sila ni Naoya the Monster Inoue. At nakikiramay tayo mga boss no, sa former opponent at former WBO bantamweight champion na si Zulani Tete, kung saan nga po ay yun nga, nawalan to ng buhay nung nakarang araw or kahapon dahil may gumawa ng di maganda. So nakikiramay tayo mga boss. At yun nga, si Casimero mas malaki yung gustong pera o offer sa kampo ni Inoue kung maglaban daw sila soon. Kasi nga balitaan natin na 500 million ang gustong pera. Sa peso yan mga boss makuha ni Casimero laban kay Naoya Inoue o sa kanyang kampo. So yun mga boss, wala nang intro pa, diretso na to. Unang-unang pag-uusapan natin is nakikiramay tayo sa pamilya ni Zulani Tete, former champion na magaling naman talaga. At yun nga, sumali si Zulani Tete sa WBSS, no? World Boxing Series, na kung saan nanalo si Naoya Inoue bilang isang kampiyon. At yun nga, nakuha niya yung Muhammad Ali Trophy. At yun nga, kasali si Zulani Tete, Nonito Donaire, Naoya Inoue, at yung ibang kampiyon, Jason Mulroney ba yun? Yun si Zulani Tete umabot sa semifinals mga boss, no? Kung saan maglalaban sana sila ni Donaire nung time na yun. Kaso yun nga, nagkaroon ng injury kung nagkakamali. Yun nga, so hindi tumuloy si Zulani Tete labanan si Donaire. So diretso na si Donaire lumaban sa finals kay Naoya the Monster Inoue, kung saan nga po nagpakita ng magandang performance yung ating kababayan na si The Filipino Flash. At yun nga, nagkaroon ng orbital, di ba, problem o sira sa mata si Naoya Inoue. Pero yun nga, napataw pa rin ni Inoue. Napabagsak niya si Donaire, nanalo siya. Siya yung naging champion nga ng Muhammad Ali Trophy. So yun nga, nakalaban nga siya ng ating former 3 Division World Champion na si Janel Cuadras Casimero. At di ba, nag-post nga po, nagbigay ng saloobin, pakikiramay yung ating kampiyon na si Casimero mga boss sa kanyang former opponent, former champion na si Zulani Tete, kung saan sinabi niya magaling na kampiyon daw to. Pati si Naoya Inoue ay nagbigay rin ng pakikiramay sa dating boxing champion. So yun mga boss, maganda yung laban lang ni Casimero, pero yun nga, yun nabalitaan pa natin na bago maglaban si Zulani, may plano na, may nangyari ng, di ba, between sa kampo ni Inoue, Zulani Tete. Nag-uusap na sila mga boss kahit hindi pa nanalo si Zulani Tete kay Casimero. Excuse me, nung time na yun. Nabalitaan natin na confident si Zulani Tete na mananalo daw siya laban sa former, yun nga, sa interim champion nung time na yun, WBO interim champion na si Casimero. At yun nga, yung regular belt hawak ni Casimero mga boss. Pero yun nga, akala niya easy work, 'di ba? Easy niyang tatalunin si Cuadro Alas. At diretso na sila. May negotiation na nangyari sa kampo ni Inoue, maglalaban sila against Zulani Tete, pero yun nga, natalo siya. Kung saan pinabagsak ni Casimero ng ilang beses. At yun nga, sa round number 3, knockout si Zulani Tete mga boss. So yun, nakikiramay tayo sa kanyang pamilya. Yun nga, si Zulani Tete is, nung time na yun daw, nung naganap yun, papasok daw, kung ako nagkakamali, palabas sa kanyang kotse, papasok sa kanyang bahay, at saka yun nga, may 2 tao daw, tapos ginawa ng di maganda si Zulani Tete, at yun nga, nawalan siya ng buhay. Ay, kasama siyang babae, and yun nga, nagpapagaling ngayon sa ospital. So nakikiramay nga tayo. So yun mga boss, at nabalitaan din natin na si Naoya Inoue, yung kampo ni Inoue mga boss, ay nag-offer ng malaking pera, 300 million sa kampo ni Jesse Bam Rodriguez, kung saan gusto nilang umakyat na to, maging challenger sa 4, 'di ba, para sa 4 na titulo. Sa bilang undisputed champion si Naoya Inoue, gusto niyang maglaban sila ng kanyang kampo mga boss no, ni Inoue. Kasi siyempre wala namang ibang malaking pangalan ngayon na nasa bukod kay Casimero na yun nga, pag-uusapan din natin ngayon na si Jesse Bam Rodriguez nga is champion din. Kaka-champion lang sa bantamweight division, at gusto nga ng kampo ni Inoue maglaban na sila ngayong paparating, ngayong 2027 sa February daw mga boss. So kung ayaw o hindi sila magkasundo sa araw ng laban na yon,
at hindi pa rin umakyat si Jesse Bam Rodriguez sa super bantamweight, kasi nasa bantamweight nga si Jesse Bam Rodriguez, may offer silang 300 million, ay magpuproceed na si Inoue sa yun nga featherweight division at labanan yung mga champion like 'di ba WEC featherweight champion Bruce Carrington, Angelo Leo, Brandon Figueroa, 'di ba? Lahat ng mga champion doon mga boss para maging featherweight undisputed champion naman daw siya. 'Di ba? Maging 3 division undisputed champion si Naoya the Monster Inoue. So bago na namang 'di ba? History na gagawin si Inoue. So yun mga boss. At nabalitaan nga natin yung sabi nila ng trainer ng ni Jesse Bam Rodriguez na si Robert Garcia ay hindi pa daw muna. Pero hindi sila natatakot daw. Wala silang gusto nilang labanan si Inoue. Pero sa ngayon daw dapat magkaroon pa ng isang laban si Jesse Bam Rodriguez. At yun nga, speaking of laban mga boss, pag-usapan natin si Casimero. Yun nga, nabalitaan nga natin nung nakarang araw si Casimero at yung kanyang kampo in interview. Kung saan ang gusto ni Cuadro Alas mga boss, 500 million. Mas malaki na offer ng kampo ni Inoue na 300 million kay Jesse Bam Rodriguez. Gusto niya 500 million para labanan si Naoya Inoue. So comment down below masasabi niyo mga boss na mas malaki yung mas malaki yung hinihinging pera ni Janril Casimero kaysa sa offer ni Inoue kay Jesse Bam Rodriguez mga boss. Para sa akin, pwede naman dahil matagal na yung laban sana na yan at like, nung champion pa si Casimero ng Bantamweight Division WBO, di ba? So, para sa akin, okay lang din naman mga boss. So, maglaban sila. Pero yun nga, si Casimero nagpahayag din na gusto niyang labanan si Jesse Bam Rodriguez. Pero I don't know kung mangyayari yan mga boss kasi alam niyo naman, nasa bantamweight si Jesse Bam Rodriguez at gusto niya diretso kay Naoya Inoue maglaban sila mga boss kasi malaking pera din naman talaga yung 300 million na offer ng kampo ni Inoue. At syempre alam naman natin si Inoue mga boss, pagkatapos ng laban niya kay Junto Nakatani, masasabi din natin talaga na ibang level talaga yung Inoue mga boss kaysa sa ibang champion. Yes, ibang level din, magaling naman talaga din si Jesse Bam Rodriguez kasi champion yan 'di ba, pound for pound, pero iba pa rin talaga yung kalibre ng isang Naoya Inoue dahil base sa experience at sa mga level ng mga kalaban, opponent like Donaire, 'di ba? Nakatani, Moloney, dating mga champion mga boss, ibang klase talaga yung Inoue, iba yung gumalaw, iba yung galawan niya, like syempre Ahmad Ali din mga boss, ibang level din na opponent yun, former Unified Super Bantamweight World Champion yun yun nga 'di ba, Burjun Akhmadaliev, at syempre yun nga Nakatani. So ibang klase gumalaw si Naoya Inoue mga boss kaysa Jesse Bam Rodriguez. Magaling naman si Jesse Bam Rodriguez pero yun nga, pag sinabi nating may nagpataob sa kanila, napataob si Inoue, napataob din si Rodriguez mga boss before sa laban niya. May pagkakamali si Rodriguez, may pagkakamali si Inoue, pero pagdating talaga sa actual na laban sa fight nila mga boss, kung iisipin nating mabuti, mas lamang si Inoue kasi lumalaban na siya sa mabigat At yung Bam Rodriguez maliit ng konti at saka hindi pa sanay sa super bantamweight. So kung maglaban sila ngayon talagang matatalo ni Inoue si Bam Rodriguez mga boss. Much better talaga kay Jesse Bam Rodriguez, labanan niya muna talaga si Casimero. My own personal opinion, comment down below kung same ba tayo ng pananaw. I think mas mabuting labanan ni Jesse Bam Rodriguez si Casimero bago si Naoya Inoue, or kung sino manalo sa kanila, like Casimero manalo, siya yung lalaban kay Naoya Inoue. I think mas ganong idea mga boss kasi pareho yung dalawa na ibang level. Rodriguez, Jesse Bam Rodriguez at Janril Casimero, mga magagaling yan. So sino sa kanilang manalo, ilaban kay Naoya Inoue mga boss. At yan yung chance ni Casimero makalaban na si Inoue, or kung hindi man sa featherweight division na lang kung wala talagang choice. Kung hindi lalaban si Bam Rodriguez kay Inoue ngayon wala nang chance daw mga boss na ibinigay na offer ng kampo ni Inoue, kundi ngayong February 2027 kung ayaw akyat na si Inoue. Yun mga boss, anong masasabi niyo? Comment down below, babasahin natin yan, 'di ba? So yun nga, nakikiramay tayo kay Zulani Tete sa kanyang pamilya, sa kanyang pagkawala ng isang magaling na kampiyon. 38 years old kung hindi ako nagkakamali si Zulani Tete ngayon. Yun lang mga boss.